Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Philippine Star 1PH, 1 News PH. Tungkol ito sa response ng ICC prosecutor doon sa petition interim release ng kampo ni PRRD. Nagsalita na po sila. Tingin ko malaking pag-asa na makakalabas na ang ating minamahal na Tatay Digong. Ito po yung article. ICC prosecutor to respond to Duterte release plea. So, June 15. Ngayon, June 15 ba ngayon? Yeah, June 15. Okay. Duterte's defense team claimed that the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release, provided that certain terms and conditions are met. Without directly confirming its position on the matter, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court said it will respond to the request for interim release of former President Rodrigo Duterte. In a statement sent to the Philippine Star Friday night, the OTP, or the Office of the Prosecutor, said it will send its response to the ICC pre-trial Chamber 1 handling the ongoing proceedings. Ito yung response, ano? The prosecution will file a public version which will clearly set out its position on the defense application, it said. Okay. So, anong ibig sabihin nito? Si Attorney Kaufman, matagal ng abogado yan, hindi naman niya basta-basta mag-release ng statement na hindi mag-o-oppose ang position, hindi mag-oppose ang prosecution kung wala siyang clear ground to say that. Magaling na abogado ito kasi pag ang official response ng prosecution is we oppose, ayaw namin, malaking kahihiyan kay Attorney Kaufman. But the fact na nagsabi siya na hindi ko kontra ang prosecution, to me, ang opinion ko dyan is sureable na ito. Kasi kung ako yung prosecutor, walang usapan tungkol dyan, tapos may publish na hindi kami mag-oppose, pwede kong sabihin na there's no such thing like that. Pwedeng right away i-deny. Kailan? Wala lang, tahimik lang, which is the correct answer para hindi naman ma-preempt yung kanilang position. So, yung silence nila tungkol sa non-opposition, to me, akin lang ito, opinion ko lang, silence means yes. So, it's just a matter of time. Mag-response ang prosecutor, public, malalaman natin. So, ilang days from now, palagay ko, hindi na magtatagal. Baka this week or next week, malalaman natin in public yung official stand ng Office of the Prosecutor, which is very critical. Dalawa ang very critical na factor para magkaroon ng interim release. Yung host country, yung availability, yung willingness ng host country na magtanggap, mag-cooperate. Meron na. Tapos ito, yung prosecution. Let's pray na tama yung statement na inihayag ni Attorney Kaufman na hindi po kukontra ang prosecution. Ang kukontra sigurado yung victims. Yung mga abogado nila din dito sa Pilipinas. Yun na. Sila ngayon ang
iingay. Nakakatawa si Attorney Cristina Conte dahil ang unang reaksyon niya na para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ibig sabihin, alam nila medyo malaki ang pag-asa na mabigyan ng interim release si PRRD. Kaya binuhusan ang malamig na tubig. Tapos, ito ang kanilang argument na yung pag-release daw kay PRRD will pose a danger to the victims and their families. Yun ang kanilang narrative ngayon. Delikado ang seguridad ng mga biktima. Paano magiging delikado nga? Una, hindi man dito sa Pilipinas uuwi si PRRD. Maraming nagtatanong, bakit hindi sa Pilipinas uwi? Dapat ang tatanggap kay PRRD, it should be a member country. Ang Pilipinas, hindi na po tayo member. Kaya hindi na siya pwedeng, hindi pwede ang Pilipinas natanggapin yung interim release ni PRRD. Dahil hindi naman, plus the fact, ang Marcos Jr. administration ang nagpadala kay PRRD sa ICC. Kaya imposibleng tatanggapin nila dito. Kaya, yun po ang dahilan. Bakit hindi pwedeng uwi sa Pilipinas si PRRD kahit ma-approve pa yung interim release. It should be another country na member ng ICC. So, akala ng karamihan, akala ko rin, Malaysia. Kasi nandun si BP Sara noong Independence Day. Noong una kong research, member ang Malaysia. So, pwede. But later on, nalaman ko, nag-withdraw pala kaagad ang Malaysia. 1 month after na nag-join, dahil maraming kumontra, withdraw kaagad. So, ang ano na lang is, haka-haka lang ito, opinion lang, baka Japan. Kasi, ang paborito daw na country ni PRRD is Japan. So maganda naman ang relasyon niya sa Japan nung presidente pa siya. Kaya sana Japan para mas malapit siyang bisitahin. So kaming pamilya, maghahanda na kami bibisita kay PRRD pag makalabas siya. Basta dito lang sa Asia. Kung sa Europe ay wala kaming visa papuntang Europe. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa kanila. Papatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin ninyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Sidrino ug ako silang bisitahon. Maayong buntag Manoy. Maayong buntag. Buno mo. Kabuno mo. Kay para manambok ni aming saging. So manalamat mi aning nagtabang sa abono, saging lakatan ay akong tanom, akong abunuan 170 ni. 170 tinitanan kapunuan nga saging lakatan ni Manoy. So nananom nami og kape para nga naalapod namo kabuhian nga kape para sa among mga anak. Oo. Makasuporta gyud sa mga eskwela. Salamat ni ani sa Ginoo na nailagtabang sa among makatanom mi og saging, makatanom mi og kape. Labi ra nga suportaan mi sa abono og ipe. Oo Manoy. Labi ra sa karangatan o sa YouTube. So manalamat mi. Hapit na gid ni. Hapit na gyud ni mamunga. Oo Manoy. Tawa kay taas ng among saging. Tambok siya kay naamay sige mi abono sa sa kabulan duha mi mag-abono. Oo, ginlo pod. Yung dili mag-abono gyud me. Oo. Gawas nga hinlo pod Manoy. Gawas nga hinlo pod. Hinlo ang gyud namo among saging. Oo. Karon sure bol gyud ning among saging. Ug kaning kape, naa naman pod kape. Sure bol. Maupod ni ang tinanom ni Manoy nga kape. So gawas sa una niyang tanom nga saging lakatan, so naapod siya ay kape nga tinanom.
Salamat sa Ginoo og sa nagsuportar aning among kuan abono og kuan na pod kanang kape. Oo. O padayong gyud ni. Magkuan gyud ni sa Ginoo nga padayong gyud ni pasuportaran aron magpadayon ni mapagpaningkamot. Aron nga Salamat. ang mga anak makapadayon og eskwela.